Hello guys, kamusta po? So ngayon ang pag-uusapan natin ay yung bagong update ni MU Adventure. Sabi kasi dun sa post, magkakaroon na ng server merge dun sa mga server na konti na lang talaga yung mga players. So dito, iisa-isahin natin kung ano ba yung mangyayari after ng merge. So unahin natin yung unang message ni MU Adventure. So ito po yun. So sabi dito, magkakaroon daw po ng maintenance ngayong October 24, 10 AM. So magtatagal ito ng 4 hours. Pagkatapos daw po ng merge ay magkakaroon po ng mga activities. Hindi natin alam kung anong klaseng activities yun, pero tingin ko magbe-benefits naman yung mga players dito. So pupunta na tayo dun sa number 1 kung saan magkakaroon ng pagbabago sa server nyo. Ito po yung unang mababago. Pagkatapos daw po ng merge, kailangan mo pa rin mag-login dun sa original server mo. Halimbawa po nag-merge yung server 1 at server 2. Kung nasa server 1 ka, kailangan mo pa rin mag-login sa server 1. Dahil kung susubukan yung server 2, ay hindi mo makikita yung character mo dun. So yan po yung sa number 1. So punta naman tayo dun sa number 2. Yung name daw po ay ganun pa rin. Pero yung mga may duplicate sa ibang server, magkakaroon daw po yun ng number sa pangalan. So punta naman tayo sa number 3. Sabi dito, after the server merge, all ranking information will be reset and recalculated based on player data from the merged server. So tingin ko understandable naman to. So halimbawa kung top 1 ka sa server nyo at yung sa kabilang server naman ay mas mataas pa ang BP or power kaysa sa'yo. So magiging top 1 yun, so magiging top 2 ka na lang. So doon naman tayo sa pang-apat. Sabi dito, social connections. Your friends list will be preserved after the merge. Yung mga friends mo na naka-add sa'yo, ganun pa rin yun pagkatapos ng merge. Yung pang-5 naman ay tungkol sa trade house. Sabi dito, items listed for sale on the trade house that haven't been sold will be returned to you via in-game mail. So yung mga items na hindi nabenta, mawawala yun at mapupunta yun sa mail mo. So punta naman tayo dun sa pang-6. Ito ay tungkol naman sa Siege War. So sabi dito, after the merge, the ownership of castles in Siege will be reset. Siege will reopen on the first evening after the merge at 8 PM. Sabi dito, kung sino man yung may-ari ng castle, mawawala yun, marireset. Magkakaroon lang daw po yun ng update pagkatapos po ng susunod na Siege War. Yung pang-7 naman ay tungkol sa character cleanup. Sabi dito, characters that haven't been logged in for 14 days and level less than Rebirth 1 level 1 will be automatically deleted. Yun daw pong mga character na level Rebirth 1 level 1 pababa ay madi-delete po yun kung hindi po nakapag-login ng 14 days. So kung may mga character ka na tingin mo magagamit mo pa pero hindi nakapag-login ng 14 days at level 400 or Rebirth 1 pababa pa lang, so dapat ngayon pa lang buksan mo na at i-login mo. Dahil kung hindi, mawawala yun. So guys, yun po yung update ni MU Adventure. So hanggang dito na lang po at marami pong salamat.